Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol pa din sa mga ganap tungkol dito sa mga Dabarkads. Importante nga talakayan na naman ito ngayong araw po ng Huwebes, at unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa mamahalin po na regalo ni Ma'am Helen Gamboa, Tito Soto at netong si Apple. Regalo po ito kay Amber Torres. Sabi kasi dito mga Kadabarkads, ni Queen Amber Torres, love Mimi Helen, Tito Sen, and ang Tita Lala yung nilagay niya dyan, pero hindi po si Lala Soto yung nakita ko sa video si Apple po yun. Magkamukha lang sila ni Chairwoman Lala Soto, pero si Apple po talaga yon. Naregaluhan po si Queen Amber ng diamond na earrings. Ang cute lang, talagang love na love ni Ma'am Helen, Tito Soto, or Pamilya Soto etong si Queen Amber, kasi may pag-gift sila dito. Nakakatuwa, diamond. Alam nyo naman po ang presyo ng diamond ngayon mga Kadabarkads. Kaya naman sobra-sobra po ang pasasalamat ni Queen Amber sa kanyang natanggap na regalo. Tapos mga Kadabarkads, may caption etong, mamimiss po kita ng sobra Tito Sen. So si Tito Soto po ay malapit nang umalis ng Itbulaga. Kung di ako nagkakamali, February 11 ata, wala na siya sa Itbulaga, or last day niya na po yun. Kasi po campaign period na. Syempre magpo-focus naman po si Tito Soto dito po sa pagkakampanya niya para sa senador. 'Di ba? So ipanalo natin yang si Tito Sen, or bahala kayong mag-decide kung sino po ang gusto ninyo na iboto. Pero for sure, pasok po si Tito Sen sa mga uupo po sa Senado at mananalo. Kaya naman, Tito Soto, good luck sa campaign, and sana po kayo ang manalo. Samantalang pag-usapan naman natin ang binahagi pong video ni Atasha Mulak sa kanyang Instagram story. So habang nagpo-photoshoot nga po si Atasha Mulak mga Kadabarkads, ay isang invitation ang binigay po sa kanya. Ito po pala ay invited siya to the Model of the Bench show. Magaganap po yan sa March 21, 2025. Sabi nga dyan sa invitation, save the date, you are invited to model at the bench show. So grabe, diba? Meron tayong abangan na ganap ni Atasha Mulak sa March 21. Samantalang, pag-usapan naman natin etong panibagong lumutang na naman po na personalidad mga Kadabarkads na bagong kalaban ng TBJ. So, walang iba kundi po itong si Avner Apuwang. So, madalas ko pong nakikita mga Kadabarkads yung kanyang video dito po sa social media. And talagang mga Kadabarkads, hindi siya takot sa mga sinasabi niya. Mukhang dapat po siyang ma-interview mga Kadabarkads para syempre mapanindigan niya po yung kanyang sinasabi. So sa kanyang pananalita po kasi parang wala siyang takot nabanggitin etong Tris Studios daw na may gawa di umano ng malagim na pangyayari kay Pepsi Paloma. 'Di ba? So sana ma-interview ito mga Kadabarkads nang malaman natin kung totoo ba yung sinasabi niya. 'Di ba? Mahirap po yung sa social media ka lang kayo nagsasalita. Bakit ba hindi kayo magpa-press? 'Di ba? Harapin po ninyo kung ano yung sinasabi ninyo diyan, panindigan po ninyo. Tapos sasagutin naman kayo ni Bossing Vic Soto diyan. Sa korte kayo magharap, no? So pinipilit niya po kasi mga Kadabarkads na siya ay may alam po sa case na 'yon. So ang payo ko lamang po mga Kadabarkads, bakit hindi po siya magpa-press release? 'Di ba? Tapos mapanood dito ni Bossing Vic Soto. Di eto na naman po. Kasuhan na naman ito. Meron na namang kaso ang magaganap. Hindi po ba? Ito yung opinion ko lamang naman po. Dahil ang video niya ay palagi ko pong nakikita sa social media. 'Di ba? So dito pa rin po ako maniniwala
sa sinabi dito na napublish dito po sa mga article na noong September 1982, inurong po ni Pepsi ang demanda laban kina Vic, Joey at Richie. Ikinagulat ito ng mga sumusubaybay sa kaso pero pinanindigan ito ni Pepsi. Sa pagharap ng sexy star sa mga reporters, sinabi nitong may mga taong gusto lamang pagkakitaan ang mga sikat na TV hosts sa gawa-gawang istorya. Ayan o, napakalinaw. Walang pagkakasala ang mga nakademanda, sabi ni Pepsi, at ako'y pinilit lamang ng mga taong may pagnanais na kumita sa pamamagitan ng maling publisidad. Malinaw na sinabi nito sa Tempo, ang sister tabloid ng Manila Bulletin. I was not R. Ayan po, sinabi mismo ni Pepsi Paloma. Yan po ang patunay. Kaya kung sino man po yung mga lulutang dyan at igigiit na ang trio ang may kasalanan, nako po, sino bang paniniwalaan? Yung mismo pong nag-aakusa na kung saan ay inurong niya dahil hindi naman pala yung totoo? Or dito po sa mga lumulutang na sinasabi na nag-ento ganyan, mismong may katawan na po yung naninindigan na wala daw pong nangyari. At yun ay pawang kasinungalingan para lamang sa pagnanais na kumita. Yan po, napakalinaw At saka isa pa mga kadaberkads, bakit ngayon lamang sila nag-iingay? Bakit hindi sila nag-ingay nung kapanahunan na kailangan po nitong si Pepsi Paloma ng alam niyo, ng backer, ng katulong? Bakit ngayon lang sila nag-iingay? Bakit hindi nung time na nabubuhay pa itong si Pepsi Paloma, 'di ba, para panindigan yung sinasabi nila? Kasi wala rin naman pong saysay ang mga sinasabi nilang yan kasi kung mismong si Pepsi Paloma na po ang nagsabi at nag-urong ng kaso at inamin na hindi po nga totoo ang naturang pinupukol kay Bossing Vic at dito po kay Boss Joey at kay Richie the Horse. So, etong si Abner Apuang po ay tinuturing ng ilang mga netizen na panibagong kalaban po ng Tito Vic and Joey dyan po sa Pepsi case na yan. So, kung sinisindak po nila si Bossing and itong si Boss Joey De Leon, hindi po basta masisindak ng ganyan-ganyan yan. Dahil napaka-relax na tao po ni Bossing Vic Soto, lalo na kung alam niya naman ang katotohanan na wala po siyang kasalanan. So, bakit siya masisindak, hindi ba? So, ang gagawin lamang po ni Bossing Vic Soto, syempre alam nyo na po yun. Ipapatawag yung taong yan. Tapos, syempre, pag hindi niya napatunayan yung kanyang sinasabi, alam niyo na po ang mangyayari, mga kadaberkads. Baka mangyari niyan yung nangyari po dito kay DY, 'di ba, na nagkaso din. And hihingi din syempre ng danyo si Bossing Vic Soto niyan. Actually, yaang paninirang puri po na yan, wala po yung anong halaga Kulang pa nga po yung 30 million, di ba? Na hinihingi po kay Daryl Yap kung sakaling mapatunayang nagkamali talaga itong si Yap. Di ba? Malisyoso talaga yung kanyang inilagay sa teaser na yon. Kaya pag natalo po itong si Yap, panigurado magbabayad siya ng 30 or 35 million. So, mariripit lang ng mariripit yan sa mga taong sasawsaw pa. So, kilala niyo po ba itong si Abner Apuang, mga kadaberkads? Please comment down below.